Tambol! Inuulit ko! Palayain nyo na ang mga hostage ninyo! Lumabas ka ng mahusay at mag-usap tayo! Kapitan! Huwag mo kami masyadong gawing bali! Alam kong mainit kayo sa amin! At alam ko rin! Salvage na lang bagsak namin sa inyo! Walang masamang mangyayari sa inyo kung makikipagtulungan kayo. Pero, kung magpapatuloy kayo ng pagmamatigas, mapipilitan kaming pasukin kayo dyan. Oo ba? Pumasok kayo! Para pagpapatayin namin to! Kaya ba na kusay sa inyo yun? Pasok! Pasok! Tambol! Wala na tayong magagawa dito. Sa kote na tayo. Oo nga naman, Tambol. Wala na tayong lulusutan, no? O ngayon, susuko tayo! Oo! Kay Eseng! Sino kaya Eseng? Patas yun! Naging jail warden namin sa Hoyo yun! Tama si Pidging, Tambol. At alam ko masasultay ni Eseng. Bahala kayo! Pero sa oras na nag-aalanganin, kilala niyo naman ako! Kapitan, makinig kayo! Lalabas kami at susuko! Pero kay Eseng lang! Sergeant Veloso, hanapin si Tinian din natividad. Madali! Yes, sir. Gulat din naman ako sa'yo. Akala ko hindi mo sisiputin ang pasabi ko. Baka ako nagkataga ang dibdib mo. Kahit sino, basta't nagpasabing gusto akong makausap, inaharap ko. Ano ba ang problema, kaibigan? Hindi kita kaibigan! Lalo pat sa pulis na katulad mo. Kung ganon, anong kailangan mo sa akin? Gusto ko malaman kung bakit ka binansagang SL-45. Gusto ko magkasubukan tayo ngayon. Bakit pa tayo hantong doon? Maaari naman natin pag-usapan yan sa mahusay na paraan. O baka naman makuha natin sa konting tagay at masarap na pulutan. Hindi, kahit ano mangyari. Gusto kong patunayan na yung bansag sa'yo ay isang malaking katarantaduhan. Kaya bumunot ka na, Eseng, para malaman ko na kung gaano kakabilis. Alam mo masakit niyan? Hindi mo na malalaman yun. Mainit na naman ang ulo ni Ate Digna. Kung saan-saan biraws na nga kami nagpunta kagabi, pero hindi ka naman namin makita. Wala pa nga akong siyang tulog eh. Talaga bang mainit ang ulo? Oo, kuya. Pasensya ka na muna sa akin, Digna.
Alam ko na sunod-sunod na ang pag-uwi ko sa ganitong oras. May nangyari nga kagabi, nalaban sa kalooban ko. Amo, Digna, at kakausapin ko sila kay para madistino ako sa ibang lugar. Ako, ayos. Walang niya ka! Digna! May asawa kang tao, hindi ka lang uuwi! Wala kang konsiderasyon! Pakatamaan ako niyan, ha? Ikaw rin. Oh, ano ka ba? Uwi ka pa! Oh, Digna! Bibili na naman tayo ng mga plato niyan, eh. Iyang-iya ako sa'yo, Digna. Alam ko na masama loob mo sa akin dahil Kilala kita, Eseng. Alam ko ang kalokohan mo. Nung minsan, nahuli kita sa beer house. May ka-table kang babae. yung sa beer house, asset namin yun. Asset? Anong asset? Yun lagi ang dahilan nyo. Si Bambi, si Cherry, si Leia. Asset mo pa rin ba yun? O ano? Sumagot ka! Ano masasabi mo ngayon? Walang galang na ho, Tinyente. Pinasusundo ko kayo ni Kapitan. Tambol! Nandito na si Tiniente Esing Natividad. Papasok na siya dyan. Sige, labas! Labas! Maawa kayo. Ano ba problema, Pidyong? Seng, hindi naman namin gusto ito eh. Nasubo lang. Teka! Bakit may baril yan? Nakasukbit naman. Nakatutok ka. Ano pa ba ang gusto mo? Pidyong, sumuko na kayo na maayos para hindi bumigat ang kaso nyo. Sa'yo lang naman talaga kami susuko, Seng eh. Medrano. Basta, Seng, ikaw ang bahala sa amin, ha? Ganun na lang ba yun? Basta na lang tayo susuko! Bakit na tayo paglabas natin? Kayo sumuko! Pero ako hindi! Tambol! Hindi naman ganun si Seng. Para-para lang kayo mga polis! Pindrano! Taputin mo yung baril mo! Huwag ka patadala kay Pidyong! Taputin mo! Taputin mo! Taputin mo! Fuego, bibirahin na. Ayan na. Boss, nandiyan ang utol mo. Pakitin ko ba? Hindi. Kuya, napasyal ka. Ano ba atin? Ano ang atin? Ito atin. Mainit ang ulo ko, puyat ako, wala pa akong tulog. Itigil mo na yung monte na yan. Lumalabas sa mga mata ng tao. Ako pa ang protector niyan. Minamantsa mo yung uniforme ko, tol. Pag hindi mo sinibagan, ikaw sisibagan ko.
po, Inay. Kawaan ka ng Diyos. Eseng, nabalitaan kong nagliparan na naman daw ang pinggan doon sa bahay mo. Nag-away na naman kayo ng asawa mo. Wala ho yun, Inay. Karoon lang kami ng konting di pagkakaunawan. Kilala niyo naman si Digna. Babae rin ako. Naiintindihan ko yung ugali niyang yon. Sa sobrang pag-aalala sa'yo. Saan ka pa galing yan? Yun nga, Inay. Pinuntahan ko si Belo. Pinagsabihan ko tungkol doon sa montehan niya. Nay, mukhang hindi natitinong utol kong yun, ah. Ay naku, Eseng. Lahat na yata ng pangaral sa mundo, ibinuhos ko sa kapatid mo. Pero wala rin epekto. Ayun, yung asawa, laging konsumido. Hoy! Hop, saan ka pupunta? Tata Eseng, ito yung hinahabol namin magnanakaw. O ano masasabi mo ngayon? Hindi ho ako, Tata. Yung kasama ko. O isama mo ito sa mga kasama niya. Tara, punta tayo sa kasama mo. Yeah. Ang tapang naman niya. Akalain mo dito pa nakaisip magnakaw? Inay, ang mga magnanakaw, walang pinipiling lugar. Alam niyo, Inay, pag nakikita ko kayong nagtitinda nitong mga kakanin, naaasiwa ako. Parang akong nahihirapan eh. Inay, kung itigil niyo na kaya yung pagtitinda niyo lang... Itigil? Abay, anong gusto mong gawin ko? Lagi na lang sa bahay, nanonood ng TV? Kain ng kain? At huwag mo kalilimutan, ha? Ang mga kakaning ito, ang siyang nagpaaral at nagpalaki sa inyo. Hindi, Inay. Ang ibig kong Ay, sabihin... naku, tama na, kapag tama na. Oh, kumain ka. Kumain ka, tikman mo ito. Eseng ng mundo, eseng ng mundo, ang puso ay dakila, mapagmahal sa kapwa. Di mo siya masusubukan, basta't nasa katuwiran, batas ay pinaiiran, walang kinikilingan. Eseng ng mundo, pagkat tao'y totoo, kahit buhay ngayalay, kung ito'y kinakailangan. Kung mayroong mannilikha, ang Diyos ay babaw ng lupat na pagkamaginoo. Yan ay si Eseng ng mundo. Di mo siya masusubukan, basta't nasa katuwiran, batas ay pinaiiral, walang kinikilingan. Eseng ng mundo, pagkat tao'y totoo, kahit buhay ngayalay, kung ito'y kinakailangan. Kung mayroon mang nilikha, ang Diyos ay babaw ng lupa na pagkamaginoo. Yan ay si Eseng ng mundo.
Eseng? Eseng? Ba't ka natutulog dyan? Malamok dyan. Kasi, Huwag mo nang isipin ang nangyari. Halika na sa taas. Halika na. Taong nakikita mo sa larawan ngayon ay ang sunod na target mo. Siya si Roberto Saavedra na nagsisilbing hadlang sa aking mga negosyo. Marami na siyang dapat panagutan. Hindi naglalalabas ang taong ito. Pero bukas, libing ng isa niyang matalik na kaibigan. At dahil malaki ang utang na loob niya rito, nasisiguro kong hahantad na ang taong ito. Kahit na sa anumang paraan, gusto ko siyang mawala sa landas ko. Tungkol sa halagang katumbas ng iyong gagawin, tulad ng dati, 50,000. Nakadeposito na yon sa iyong bank account. Siya nga pala, Eseng. May faculty meeting kami mamaya. Late na ako makakauwi. o kung sakaling gabihin ako, mag-taxi ka na lang. O sige. O, kamusta lakad yung kagabi? Sir, meron na kaming tip kung saan binebenta ang mga nawawalang gamit sa Moriones. Yung Monte Anibelo. Sir, wala na ho doon. Mabuti naman. Wala na nga, sir. Inilipat naman sa ibang lugar. Tuloy na ako. Rito! Sige! Upo! Sabi! Teka, tatawagin ko si Belo. Walang gagalaw sa paraphernalia! Sandali, sandali. O ikaw, Sandali lang.
Anong kantaranta doon ito? At anong karapatan niyong pumasok dito? Honey, anong problema? Akong bahala rito. Parang hindi niyo ako kilala. Utol ako ni Eseng. Alam namin yung Belo. Siya pa nga nagparade eh. Sandali lang, Han. Tol! Pag-usap muna tayo. Sandali lang, mga kasama. Walang problema to. Kuya, ba't naman tayo humantong pa rito? Maliit na bagay lang yan. Palampasin mo na. Pinagsabihan na kita. Oh, pero mapapahiya ako sa mga tao ko. Ba, tinatablang ka rin pala ng hiya, ah. Akala ko manhid ka na eh. Tutuluyan ko kayo ngayon. Tol, pag hindi mo ako pinagbigyan, magkahalo ang balat sa tinalupan. O sige, pagaluin mo na. Yes! O, dali mo lahat yan. Sige tayo! Lahat! Pati ito, ikulong. Akin na yung libro mo. Okay. Pang-cover ka talaga, Lenny. Unique ang beauty mo. Kataon dating, Benzi. Case of the year, pag nagkataon. Ang bato na agency natin ngayon. O, Lenny, hindi na sa akin ang galing yan, ha? Kaya kung ako ikaw, sumama ka na sa amin para maka-fill up ka ng application. Konting interview lang yun. Tsak, may kontrata ka na. At may kasama pa yung 50% down payment. At 50% down payment. Tsak, kikita ka. Ngayon na ba, Benji? Ika-consult ko muna sa parents ko para malaman kung papayagan nila ako mag-model. Naku, matutuwa mga yun. Dahil sa kikitain mo, hindi na nila poproblemahin ang allowance mo, ang tuition mo. Sisikat ka pa. Sisikat ka pa. Libre matrikula pa. O sige, pero tatawagan ko lang si Mami. Sasabihin ko na malilate ako ng uwi. Okay lang. Pero huwag mo munang babanggitin sa kanila tungkol sa trabaho mo. Para masurpresa sila. Okay? Okay. Tayo ka na rin namin sa parking lot. Sige, tatawag lang ako sandali. Iisa lamang ang MO nila. Ang biktima ay nilalagyan ng kiss mark o chickening. Matapos nilang gahasain at patayin. Tinasa ilalim na ito.
Naku, LB, ang husay-husay mo. Bilib na bilib ako sa'yo. Champion! Naku, Berto, ikaw talaga kahit kailan bolero ka. Hindi kita binubola. Siya nga pala, thank you sa bote, ha. Yun lang? Kumusta nga palang Malabon? Ganun pa rin. Binabaha kahit walang ulan. Ay, siya nga pala, LB, may subasta bukas sa Binondo. Ang kunin mong item, yung number 20. Oo nga, LB. Walang talo yun. Sigurado yun? Sige, salamat sa tip, ha? Doon muna ako. Sige, salamat din dito, ha. Alam mo, ang bait na kaibigan niya si LB. Bakit naman? Kasi kundi dahil sa kanya, malamang tuwing Todos Los Santos, nasa simenteryo ko, dinadalaw ko yung bunso kong anak. LB, baka pwede ka naman naming ma-table. Sige na, maupo ka. Benny, hindi talaga na iti-table si Ma'am LB. Sige na, sandali lang naman eh. Pag ayaw, huwag pilitin. Bakit ba nakikialam ka? Sino ka bang tao ka? Ako yung taong gugulpi sa'yo pag nangulit ka. Ben, mukhang hindi ka bibiruin yan. Nagbibiro lang ako, Brad. Hoy, walang pwedeng makialam sa mga customers ko. At kung kailangan kong tulong mo, hihingin ko. Ayos. Sandali lang, ha? Sige. O ano, napagod ka sa set mo, no? Oo nga eh, muntik pa nga ako madulas kanina. Marites, sino ba yung antipatiko na yun? Sino, yung naka-ponytail? Hindi. Yun o, yung magte-table kay Lira. Ah, pulis yun eh. Balita ko matinik daw. Matinik? Matinik magdilihensya? Aba dito, wala siyang mapapala. Ay nako, LV. Huwag ka munang uminit. Daanin mo na lang muna sa diplomasya. Dahil diyan ka naman magaling, di ba? Kung sa bagay. Itong posporong to, binibigay lang namin sa mga guest naming VIP. Kasi iilan-ilan lang in-order ni ma'am na ganyan eh. Excuse me, I hope na nag-enjoy ka sa company ni Lira. Ako nga pala si LV, ang owner ng club na ito. Baka may maitutulong ako sa'yo. Pag kailangan kong tulong mo, hihingin ko. Lalakas talaga ng loob. Walang pakundangan. Paano din yan, te? Pasukin na natin. Huwag na muna. O, doon ilagay. O, baka mamaya chapter na naman yan, ha? Ano? Anong chapter? Okay to. Sariwa-sariwa to. Sariwa. O, internet, bababa na si ma'am. Alam mo, Tinyante, sa mga tents na ganyan, maaaring may protector ang mga yan eh. Hindi kaya may masagasaan tayo? Kung meron naman, di sagasaan natin. Magandang umaga po, ma'am. Ganda niyo talaga, ma'am. Wow. Ba't ngayon lang kayo? Nung isang linggo ko pa kayo hinihintay ah. Naku, kasi ma'am medyo mainit eh. Kaya nagpalimig muna ho kami. Yes, ma'am. Oh, nasaan na yung mga in-order ko? Ba't wala dyan? Naku, ma'am, nagdagdag ng CQ doon sa parking lot. Kaya hindi kami makakilos, ma'am. Oo yun. Kaya hirap na hirap kaming tumiskarte ngayon eh. Magkano? Sabi. 4. 4, ma'am. 4? Yung mga itsurang yan? Ma'am, mahal. 2. Ano? 2? Umarigil lang pa kami ng service para makarating dito? 2 lang? Sarado tayo, ma'am. 3. 3? Ma'am, pwede na. Sige. Bayaran mo na. 3 bill. Isa. 2. 2. Dami. 3. Ma'am, tutuloy na po kami. Sige. Bye. Sige na, nambobola pa ito. Saan kayo pupunta, ha? Saan kayo pupunta? Mga pulis kami.
Tsaka pa, Sir, wala pa akong kasalanan. Siya po may kasalanan yan eh. Ano? Eto't nagsabit ang mga kasalanan niyo rito eh. Aba, sir, siya po may kasalanan lahat. Dito ako dito. Okay itong trabaho mo ah. Sa gabi, singer. Sales lady naman ng mga appliances sa araw. Ba, sa gabi kumikita na. Sa araw may racket pa. Ba, ayos ah. Wala kang pakialam. Nagkamali ka ng bahay na pinasok eh. Baka hindi mo ako kilala. Gusto mo bang itimbre kita kay Kapitan? May telepono ba kayo rito? Oo, bakit? Pwede ba natin tawagin si Kapitan nang makapasyal siya rito? Hindi. Ang totoo niya nagbabakasyon siya. Bukas pa ng gabi ang balik niya. Ah, bukas ng gabi. Di, magbakasyon muna kayo sa presinto habang iniintay natin si Kapitan. Pwede ba? May iwan ako. Wala magbabantay sa bahay eh. Sasama ko na lang siya, sir. Huwag ka na sumama. O, ito, nagmamatigas pa eh. Halika na. Hindi. Sandali lang, Teniente. Baka naman, kasi ang totoo niyan wala naman talagang kapitan. O, ngayon. Baka pwedeng mag-usap tayong dalawa. Ano naman ang pag-uusapan natin? Kung pwede nga sana tayo lang dalawa. O, doon muna kayo sa labas. Sige, tama na yan. Tayo na. Anong pag-uusapan natin? Ganito yan, Teniente. Kung ano man ang iniisip ng amo niyo, sana wag niya na ituloy. Dahil mas kinanong gawin niya, hindi niya kaya si Kayaseng. Sir, hindi naman ako kasama dyan eh. Yan tatlong dyan ang mga kawatan eh. Sige. Itong radyong to, bagay sa kusina mo habang nakikinig ng drama yung katulong mo. Wala akong katulong eh. Itong stereo component, habang nakikinig ka ng soft music, bagay sa den mo. Wala akong din. Itong color TV, tamang-tama sa kwarto mo. May TV na ako sa kwarto ko eh. Teka, itong karaoke, panglibangan mo. Pwede kang kumanta. Hindi ako marunong kumanta eh. Problema ba yon? Di tuturuan kita. Ayos yan. Doon tayo magsingalong sa presinto. Halika. Doon tayo sa presinto. Teniente, O, ano yun? hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Lahat na lang inalok ko sa'yo. Pero lahat tinanggihan mo. Kung ito, Paligoy-ligoy ka pa. Hindi mo pa diniretso. Nagkaaksaya talaga ng panahon niyang amo niyo. Hindi niya kayang suhulan si Kayaseng. Emily, nasubmit ko na mga pictures mo sa agency. Nagustuhan ka nila. In fact, sa Sabado, sasama kita para mag-contract signing. Makakagawa ka ng mga TV commercials, Emily. Talaga, Benji? Oo. Thank you, ha? Tiyak na matutuwa ang parents ko. Hindi lang yan. Malay mo, baka ito na maging stepping stone mo para maging isang international model. Tama ka, Benji. Dapat ngayon pa lang, nagpapapirma na tayo dito. Baka pag sikat ito, hindi na tayo kilala nito. Diba, tol? Kaya talaga wala pa nga eh. Teka, ma'am. Excuse me, ma'am. May papakilala ako sa inyo. Sila yung sinasabi ko sa'yo na tumulong sa akin para maging commercial model. Si Benji, si Rico, Hi. at si Joel. Good Hi, ma'am. afternoon. Nice meeting you, ma'am. O, paano? I have to go. May klase pa ako. Bye. Bye. Ma'am? Thank you. Emily, ang ganda pala ng teacher niyo. loko kayo, may asawa na yan at pulis pa. I don't know if we're in a garden or a crowded avenue. You are here.
Hi, babes. Tungkol nga pala dun sa napag-usapan natin. Nakausap ko ng lahat ng GRO squad. Pumayag silang magpakuha ng litrato kasama yung mga ka-table nila. Salamat naman. Baka dumaan ako dito ng Biyernes. Baka sakaling mga kasama mo, may nakuna na nun. Sige, basta hintayin kita. Sige. Two, please. Dalawa? Aha. Pancakes? Mhm. Digna. Mm. Pupunta lang ako sa gawiron. Hahanap lang ako ng pangahit. O sige, punta ka na lang sa bread section. Sige. Babes! Elmi, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Naghahanap ako ng pangahit eh. Ha? Sinong nililingon-lingon mo? Wala. Naghahanap lang ako ng lotion eh. Lotion? Doon yun sa kabila. Sa kabila ba? Babes, napapansin ko, ilang gabi na yatang hindi mo ako dinadalaw sa club. Tsaka, di mo na rin ako tinatawagan. Kasi marami kaming operations ngayon. Pasensya ka na. Siya nga pala, nasa akin na yung mga litrato ng customers na pinapakuha mo sa akin. Bakit ba hindi ka mapakali? Malinsangan kasi. Kasi naman, babes, naka-jacket ka pa. Oh, ito na yung mga litrato. Salamat sige, baka may lakad ka pa eh. Hindi, wala akong lakad. Gusto nga kitang imbitahan kumain sa labas. May alam akong restaurant. Babes, tara na. Hindi, ganito na lang gawin natin. Total, alam ko yung lugar eh. Magkita lang tayo doon maming alas 7. Gusto ko ngayon na, nagugutom na ako eh. Hindi kasi... Babe, sige na, halika na. Nilala ka. Hoy, tumigil ka ha. Kala mo ba masusulan mo ko? Diyan ka nagkakamali. Hindi ka na magmangmangang pa. Hindi kita maintindihan. Matagal ka eh. Dito lang pala kita matitsempuhan ha. Ano nangyari, Ese? Shoplifter! Shoplifter? Hoy, ka. Ano kasi na magpaliwanag? Ano ka ba? Bakit mo ba ako ginaginto? Ano shoplifter? Pasensya ka na, LB. Yun ang misis ko eh. Siya ba? Oo, LB. Maganda pala siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Talaga naman, oo. Oh, ano nangyari sa babae? Pinakawalan ko, kawawa eh. 3 anak. At mukhang naglili. Muntik pa kang sumuka sa labas eh. Ganon? Mabuti naman pinakawalan mo. Ano pa magagawa ko? Kukunin ko lang yung pang-ahit ha. Ayos. Anong pinag-uusapan nyo? Sali naman ako dyan. Wala naman. Hindi nyo yata ginagalaw ang pagkain nyo eh. Deal! Joanne!
Kayo pa rin ba ni Alex? Wala na, matagal na kaming break noon. Matagal na ba? Ikaw naman, kung kailan lang nakita ko kayo. Bakit? Kanina ka pa. Anong kanina pa? Kitang-kita kong ginawa mo. Anong ginawa ko? Kumukuha ka sa pangalawa. Pinagbibintangan mo ba ako? Namali ka ng tinalo mo. Mas mabilis ang mata ko sa kamay mo. Oo, pinagbibintangan kita. Hayop ka! Abay! May kabigatan ang lagay. Pero kapag inabot sa hanggang kinabukasan, malaki ang pag-asa makaligtas. Seng, tatapatin na kita. Wala tayong dimandahan. Ganyan lang naman talaga ang buhay. Unahan lamang. Dinaramdam ko ang nangyari. Lalo pa nga't kapatid ko na sasangkot. Ganun pa man. Pananagutan niya ang nangyari. Nasa sa'yo yan. Ang tanging inaasahan namin pagkakataon ay mailigtas ang aming kapatid. At kapag hindi sila katawid buhay, tatawirin namin ang tulay na lalagtaw sa aming pasensya. Lauro, huwag na sana tayong umabot doon. Dahil kung tatawid kayo, sinisiguro ko sa inyo, ang unang yapak niyo pa lang, hindi nasasayad sa tulay. Hello! Hello! Paano mo nalaman ang lugar ko? O ikinanta ako ng tropa ko? Hindi yan ang importante, Tol. Ang importante. Tol, huwag kang lalapit. Pag-usap muna tayo. Gusto ko lang malaman mo na buhay pa ngayon ang nabaril mo at hindi magdidimanda ang mga kapatid. Alam mo na ibig sabihin nun. Masyado ka nagpapaniwala sa balita eh. Tapang lugaw lang ang mga yun. Pero nakahanda ako. Oras na may dumating dito. Mangyari na mangyayari. Hindi nila ako makukuha. Kaya nga ako nagpasya na personal kang hanapin. Utol pa rin kita. Tigilan mo na ako ng seremonyas mo. Alam ko kung gaano kahalaga sa yung pagkapulis. Eh ano kung makulong ako? Hindi ka makukulong kung mapapaliwanag mo mabuti ang panig ko. Kaya dapat sumama ka sa akin. Kung hindi ako sumama, may magagawa ka? Ay pangako ko na hindi ako alis na hindi kita kasama. Ganyan ka na lang! Baka hindi kita kilalanin! Kilalanin? Mulat sa pulba, may kinilala ka? Kahit kailan, may nintindi ka ba? Walang tama siya kundi sarili mo eh. Sinay, at ang iyong pamilya, hanggang ngayon pinapahirapan mo. Pagod na ako siyo, Tol. Huwag kang lalapit! Bubunutan kita! Bumunot ka, Tol. Hindi kaya na sikmura ako ng banatang ka. Tuloy mo! Talagang ipuputo ko to!
Tiniyagan ka na ba ng mister mo para sa teacher seminar sa Tagaytay next week? Hindi ko pa nasabi, pero papayag yun. Ay nako, kailangan siguruhin mo na kasi marami pa tayong pipirmahan doon. O so paano, mauna na ako? At sige. Bye. Okay, bye. Ma'am! Tulungan si Emily na aksidente. Nabundulan siya. Saan? Dinala na namin sa US na hospital. Kayo hinahanap eh, kaya sumama na kayo sa amin. Halika na, ma'am. Tayo na. Hindi ito ang daan papuntang UST. Alam ko! O, yung mga epektos ha. Iakit nyo na lang. Paolo, kamusta na ating prinsesa? Yung prinsesa natin, parang sanggol. Tulog na tulog. Halika, tumira ka muna. Pare ko, ayos ba tayo dyan? Bangag na bangag ka na. Ako naman. Dandaan lang. Ayos, parang si Pino. Sat. Alam mo, Pards, lahat ng lakad natin, dito ako asiwa. Pulis ang asawa niyan eh. Alam mo, praning ka, yun nga ang thrill dun eh. Pag nakuha ko yung babaeng niya, pulis ang naiputan ko. Ebak. Pards, babado pa rin ako dyan eh. Babae na yan. Total, di naman niya alam itong lugar natin eh. Soli na lang natin yan. Buko ka pala eh. Bugok. Asan ba yung utak mo? Nasa tumbok mo na naman. Ba't natin susoli yan? Eh, kilala na tayo yan. Nakilala na tayo niyan. Kaya wala nang urungan. Lalatay pa rin sa babaeng yan. Ang chikinini. At pagkatapos, Masama talaga ang kutob ko eh. Ano na naman? Parang may masamang mangyayari. Mabuti pa isuli na lang natin yun. bakit ako
Natatakot ka ba? Walang pulis-pulis sa akin! Ubro ka siya dito! Wag! Wag, Tito! 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 Ubro ba siya dyan? Wag, Tito! Tito, wag! Tito! Yung babae! Habulin! Nawala! Hindi yung makakalayo! Doon kayo! Ano ka ba? Ayun! Ay! Hintayin niyo ako! Di dyan! Sa kabila! Atras mo! Dali mo! Dali mo! Anong problema, ma'am?
Uminom ka muna ng tubig para may masmasan ka. Darating ng asawa mo. Sir, lakad na kami. Sige. Sir. Sir. Kaiseng, nakakuha kami ng mga IDs at mga libro na may pangalan mga estudyanteng biktima ng rape at murder. Mga personal belongings at mga litratong pwedeng gawing ebidensya. Kasama na nga rito ang litrato ng misis mo. Kaiseng, muntik na maging biktima misis nyo ng chikininigang. Bob, ako muna. Paborito ko to eh. Upakan mo ng upakan habang mainit. Ayos na. Okay lang init dito. Kesa yung init sa labas. Kaya mula ngayon, magpapalamig muna tayo. Ba, dapat lang. Baka mapaso tayo. Hindi kaya maging dole out yung foundation itatayo natin, Mr. Rosales? Hindi po, sir. Ang pondo na ilalagay po sa training ng mga out-of-school youth na ito ay ang pondong may babalik sa foundation. As soon as magtrabaho sila sa iyong industrial plant. Oo nga naman, Alfredo. Bukod sa magiging intact na revolving fund, ikita pang foundation dahil sa percentage stock ng mga batang ito. What do you think, Mr. Gilardo? Well, as your overall finance administrator, kailangan ng formal launching ng foundation. Oo. Chito! Iyo! Halika Hindi rin sa muna. sandali. Pa! Ma! Ay, siya nga pala. Siya ang kaisa-isa naming anak, si Chito. Tingnan mo si Chito. Mukhang kagalang-galang. Set na good set. Planchadong-planchado. Chito, si Colonel Paulo. Isa siya sa magiging consultant sa foundation itatayo ng bangko natin. Colonel, it's an honor meeting you. Kumusta kayo? Mabuti naman po. Nag-aaral ka pa ba? Yes sir. In fact, kumukuha ako ng management ngayon. Talagang pinag-aandaan mo na ang paghawak sa business empire ng mga parents mo someday, ha? Hindi naman po. Talagang personada ko lang. O sige na, Iho. Ituloy mo na yung pagkain mo doon. Ma? Pa? Sige, It's a Iho. pleasure meeting you. Napakaswerte niyo sa anak. Kahit solo, parang wala kayong sakit ng ulo. Di tulad ng ibang kabataan dyan sa ganyang estado. Kung hindi man tamad mag-aral, lulong sa masamang bisyo. Pwede mo nga sabihin niya, Colonel. Dahil simulat sa pulyang batang yan ay naging mabait at masunurin. Ako yatang ina. Nasa pagpapalaki yan, di ba? Hoy, tinatapos ko lang ang lahat ng ito para maging smooth ang turnover kay Miss Cortez. Siya ang papalit sa akin habang nasa leave ako. Mabuti naman at naiintindihan nila kung bakit kita pinagbakasyon. Siya nga pala, Digna, may pakikita ko siya mga ilang litrato. Nakuha siya isang club na pinaniniwalaan ko na pinupuntahan ng mga tao may kinalaman sa nangyari sa'yo. Pakitignan mo nga ito. Sila ba?
Mabigat ang magiging kapalitan. Kailangan humanda sa'yo. Parang anak ang turing ni boss sa pamangkin niya si Edwin. Sisiguruhin ko, hindi niya palalagpasin ito. Dado, telepono. Nirekomenda ka ng taong laging kumukontak sa'yo. Alam kong ikaw lang makakatulong sa akin. Tatapatin kita. Ang ipatatrabaho ko sa iyo isang pulis. Dahil sa pulis, tatapatan ko ng mas malaking halaga ang dati mong tinatanggap. 100,000 piso. Kung gusto mong mapatunayan, pwede mo nang tingnan na nakadeposito sa iyong bank account. Naroon na ang kalahating pangunang bayad. Ang target mo, si Eseng, taga-Tondo. Sana kayong makulit, ha? Opo, Lola. Magdarasal kayo gabi-gabi. Opo, Lola. Magdadasal po kami gabi-gabi. At huwag niyong kalilimutan na maligo araw-araw. Opo, Lola. Naliligo araw-araw. Hindi kayo man naliligo araw-araw eh. Anong hindi? Ayan narinig yung lola nyo. Baka naman pagdating natin dun pahihirapan nyo ko. Hindi po, Inay. Alam mo po, Lola, pagdating po namin sa Canada, padadalhan po namin kayo ng hamon at iba pang masasarap na pagkain. Aasahan ko yan. Opo. Inay, nag-umpisa na ang prosesyon. Oh, ito. Nay. Hoy, huwag kayong lalayo, ha? Diyan lang kayo sa baba. Opo, Itay. Halika na doon. Eseng. Belo. Halika kayo. Halika. Maupo kayo. Alam mo, Belo, nung una, wala akong inasam, kundi dumating kaagad ang kapistahan natin ito. Pero ngayon, gusto kong pigilan ang takbo ng oras para wag nang sumapit ang bukas. Nang sa ganun, tuluyang ka pa rin naming makasama. Inay, sana sa pagkakataong ito, matanggap mo na maluwag ang naging desisyon ko. Sa ganitong paraan ko lang, maiaayos ng gusto ang takbo ng buhay ko. May katwiran si Belo, Inay. Ang totoo nga niyan, umanga ako sa kanyang paninindigan sa pagbabagong buhay. Wala akong tutol sa layunin niyo, mga anak. Pero hindi niyo maaalis sa puso ng isang ina ang magkaganito. Dahil mulat sa pool,
Kahit may mga bagay na hindi tayo nagkakaunawaan. Nasanay ako na buo ang ating pamilya. Kasalanan ko rin naman na lahat yun ay. Kung nung una nakinig na ako sa inyo, at kay Kuya Ese, hindi sana ako ahantong sa paglayo. Masakit isipin na ito na ang huling gabing makaharap kita, Belo. Sa iyong buhay na kabuuan. Simula bukas, mabubuhay na lamang ako sa pag-asang kinakausap mo ako sa iyong mga suit o litrato. O kaya, kasama kita sa aking mga pangarap. Hayaan mong samantalahin ko ang pagkakataon na madama ko ang mukha mo, anak. Nang mabawas-bawasan naman ang bigat ng kalooban sakaling hindi na tayo magkita sa darating pang panahon. Ising. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ni Jesus. Sa biyaya ng Diyos, pagkatapos ng mga ngayon, Ama Ginang Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng Magandang araw din sa inyo. Sandali lang, pare. Digna, nakalimutan ko yung susi ko. O sige, saan mo ba nilagay? Nandun sa may mesa, katabi ng kama ko. O teka, Nandun. kukunin ko. Pare, nadahan ka. Tungkol kay Bertong Kulot na Tagalooban. Dahil sa sobrang inom, nakagawa ng gulo nung bisperes ng pista. Yun, nakakulong. Baka matulungan mo. Oo, Tata Esing. Kawawa naman ang hipag ko, buntis pa naman. Sana ho, matulungan nyo naman, Tata Esing. Ito na ba si Alex? Alam mo, pare. Laki na. Ito nga sumama, may sasabihin sa'yo. Baka magawa natin ng paraan. Salamat. Kaesing! Doon galing ang putok kay Lamang Piping! Ito yung bahay na pinasok kay Mr. Gonzales? Oo nga, sir.
Tatlo nga yung suspect yan eh. Ano ba? Sir, Eh, sino naman to nakikialam na to? pakipirmahan nyo naman ho itong Barangay Tanod daw. certification, no? Mayabang tong barangay tanod na to ha. Nakikialam pa. Papel Thank talaga you, ng sir. papel, sir eh. Aktibidad, Sir, ayon sa ballistic report, ang balang ginamit sa iyo ay pareho rin ang ginamit sa pagpaslang sa isang negosyante sa Binondo. High-powered. Alam mo, Eseng, lumilitaw na ang pamamaraang ginamit ng taong gustong lumikita sa iyo ay isang professional hitman. hitman, sir? Oo. O ngayon, meron ka bang pinaghihinalaang maaaring maging utak nito? Tinyente, baka may kinalaman yan doon sa operation natin. Sa bahay na ba to? Sinong tinutukoy niyo? Si Villafranca. Isang textile importer. Sa tingin ko, sir, siya lang maaaring magtapon ng ganyang kalaking halaga para umupa ng isang hitman. Yung namatayan ng pamangkin. Yun nga, sir. Paano naman tinatanggap ni Tigna ang lahat ng ito? Naiintindihan niya ang trabaho ko, sir. Kaya nandun siya sa mga nanay. Inusundo ko pag-uwi ko. Siya nga pala, Panyero. Malaking kita ang makukuha natin sa deal na ito. Kaya bago tayo maunahan ng iba, pasukin na natin. Maliit lang naman ang kapital na kailangan natin dyan. Bakit di pa natin umpisan? Mababawi naman natin kaagad yun. Natutuwa ako at naging maganda ang transaksyon natin. Kumpletong-kumpleto, Ricardo. Meron pang Peking duck. Panyero, mauna ka na. O sige. Magambala ko muna yung pagkain nyo. Mr. Villafranca, ako si Eseng, yung taong pinaliligpit mo. Kaya nga lang, nahilaw. Ano bang pinagsasabi mo? Alam ko kung bakit mo ako pinabubure. Dahil sa pagkamatay ng pamangkin mo, hindi ba? Dapat lang siyang mamatay. Isa siyang drug trafficker. Hoy! Teka! Hoy, Villafranca. Uli-uli, kung magpapaluto ka, kukuha ka ng magaling na kusinero para hindi mailaw. Mabulunan ka sana. Ayun ka. Salamat. Cha-cha-cha. Yep. Bakit, Esing? Ano ba ang kaso ko sa'yo? Kay Villafranca ka pala ngayon nakakapit, ha? Esing, alam mo naman ang trabaho ko eh. Bugaw lang ang papel ko roon. Kabisado kita, Celso. Alam kong alam mong pinayayari ako ng amo mo. Esing, sunod-sunuran lang ako eh. Wala akong alam. Ah, hindi mo alam. Tuluyan na kita. Oo, sandali lang, Esing. Meron siyang numerong pinatawagin sa akin eh. Naisulat ko pa nga eh. Nandito sa wallet ko yun. Esing, nandito lang. Nagsisiguro ko na yung taong kausap niya. Asan ka ba? Ito, Esing. Ito ang numero. At saka, parang may narinig ko na inuupahan siya. Ito ang numero. Oo, nasisiguro ko. Baka wala naman na lang ako. Kapag hindi ito, Celso, alam mo na mangyayari sa'yo. Sa Tondo, may bukang bibig. Na pagsisimbahin ka ron, Na may bulag sa ilong, Esing. Alam ko yun. Patakasin mo na lang ako.
Niyanino mo, ayoko nang makita. Hindi mo na talagang makikita pa! Salamat! Baka magbago pa isip ni Ising. Sana. Radio room. Si Marito ng PLDT. Come in. Radio room. O, Mario. Si Rivera ito. Pasok. Rivera, ito yung address. Kunin mo. O, sige. Bigay mo sa akin. 412, ilang street. Kung sa bagay, Tiniente, mas mabuti na yung nasa Canada si Belo. Medyo nabawasan ang iniintindi nyo ngayon. Totoo nga niyan, Tiniente. Hindi kami makagalaw. Nang nandiyan pa si Belo. Nautol mo. Salamat naman. Pero kahit ganun ang utol ko, mahal ko yun. Tiniente, ito yung extra magazine na pinakargaan nyo. Salamat, Mendoza. Sir, sa kantin na tayo makapagkape. Sige, sunod lang ako. Tara. Teniente, eto yung address niya. Ano ba yan, Teniente? Mukhang napaka-importante niyan. Meron lang akong gustong tsakin. Alam mo, babes, wala naman talaga sa plano kong magpatuloy ng ganito habang panahon. Gusto ko sanang mag-aral ulit. 2 taon na lang tapos na ako. Mabuti na yung naisip mo kaysa dun sa nagtitinda ng appliances. Babes naman, matagal nang sarado yun. Halos naubos na nga ang savings ko eh. Dahil sa multa. Mabuti lang, hindi ka nakulong, ha? Dahil sa'yo, kaya salamat. Nakaboy ko na naman. Bago. Abango ka na lang. Pagkita ka rin. Ay, pare. Bert. Bert! Yung dati, yung 3. Bert! Yung 3 sikas namin. Bilisan mo. Wow. Ayun. Bert. Tagal din tayo na bakante. Take home tayo mamaya. Aba, kailangan natin makabawi ngayon. Hahataw tayo. Susulitin natin tong gabing to. Diba, Chito? Natsyempohan ko rin kayo. Chikinini. Chikinini? Anong pinagsasabi nito? Anong pinagsasabi ko? Ako ang asawa ng teacher na dinukot nyo. Pulis ako. Tama mo! May tama kayo! Sige, munot ka, hayop ka.
O, ayan ha. Testigo kayong lahat. Hindi ako bumubunot. Baka isabis ako nito. Bunutin mo na. Baka hindi mo kilala yung tinututukan mo. Kilala kita, mamamatay tao. Talagang gusto mo akong patayin, ano? Dahil ba sa asawa mo? Nakatakas lang. Sayang, napasadahan ko sana. Sige, ituloy mo! Ituloy mo! Eh, gago ka pala eh. Puro ka forma, duwag ka pala. Naunahan mo lang ako ng bunot ah. Eh kung patas, obra ka? Ibigyan kita ng pagkakataon. Di tulad ng mga biktima mong minarkahan at pinatay. Ibigyan kita ng pagkakataon. Pero iiwanan kita ng marka na habang buhay mong dadalhin. Yan! Di patas? Yan ang marka. Ruel! 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 Paano na ako ito, Ruel? Dalihan nyo! Dalihan nyo na ako sa ospital! Baka pwede pa itong maremedyohan! Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na ubre. Balahibo na lang ang tatayo sa'yo. Hindi ko na gusto ang nangyayaring ito. Masyado nang mabango ang polis na yon. Akala ko ba ninyo tinitigilan ang pagsubaybay sa kanya? Nagtutulog-tulugan yata kayo. Boss, mahirap talagang tapatan ng pagkilis ni Eseng. Wala siyang regular na lakad na makakatiyak sa kuting ginagawa namin. Malalagas lang kami ng unti-unti. Bakit hindi kayo bumuo ng isang puwersa laban sa kanya? Kung kinakailangan niyong kumuha ng tao, gawin niyo! Pwede yung boss. Doon sa probinsya namin, makakakuha ko ng 3 hanggang 4 na maasahan natin. Magtotoo ka rin ako ng mga kakosa ko mula sa amin. Oo, boss. Kuyugin natin ang esing na yan para mabulok ng tuluyan. Eh, paano yung tirador na binigyan natin ng pangunang bayad? Wala akong balita sa kanya. Ayon sa nagrekomenda, doon lang siya nagbintis. Pero tinitiyak niya sa akin na hindi titigil ang tirador na yon hanggat hindi niya makuha si Eseng. Ang importante sa akin, ang tuwirang malambat si Eseng. Kung kailan at saan, yan ang dapat natin planuhin mabuti. Eh, boss, ewan ko. Hindi ako sigurado eh. Pero parang nabasa ko ang pangalan ng Esing na yun na mag-uurado sa isang koronasyon. Siyakin niyo munang mabuti. Kapag beripikado na, doon lang natin planuhin. Ngayon mga kaibigan, narito na po ang 10 finalist sa ating Miss Eureka! Number 15, Miss Barangay Zamayan! Number 12, Miss Barangay Valencia! Number 2, Miss Barangay Luwalhati! Number 8, Miss Barangay Bagong Silang! Number 14, Miss Barangay Unang Sigaw! Number 13, Miss Barangay Laging Handa! Number 10, Miss Barangay Liwanag! Number 4, Miss Barangay Santola!
Barangay Batupalani! Ang ating 10 finalist! At ngayon mga kaibigan, nasa kami na ng ating mga judges kung sino ang tatanghaling second runner-up, first runner-up, at ang magiging Miss Eureka! The second runner-up is finalist number 6! And the first runner-up is finalist number 15! And Miss Eureka, ladies and gentlemen, is finalist number 2! Hindi ako papayag! Dapat itong alaga ako nanalo! Akong dapat manalo! Tama siya, dapat na nanalo, di ba? Ano? Ano yun? Reflection! Ayan na naman siya. Hiwalay na ako sa asawa ko. Nasa Australia na nga eh. Hay nako, huwag ka maniwala sa kanya, Clarice. Ganyan-ganyan din ang sinabi niya sa akin nung bago-bago pa lamang ako, no? Ako nga pinangakuan niya ng kotse. Kotse? Tricycle lang, no? Hoy, Rudy, tama na yan. Ikaw talaga, style mo bulok. O kayo girls, bukas agahan nyo, ha? Yes, Ikaw, ma'am. Edna, late ka kanina. Kumusta ang benta natin ngayon? Nako, mas maganda kesa kagabi. Kaya lang medyo... May sasabihin ako sa'yo. Tungkol saan? Importante lang, may sasabihin ako sa'yo. Halika muna, LB, may importante kung sasabihin sa'yo eh. Ano ba yon? May nasagap ako sa lugar namin. Hindi ko gusto alingasaw. O ngayon? Yung mga rampador sa amin, may itutumbang pulis ngayong gabi. Anong kinalaman ko doon? Kasi pulis tundo eh. Kaya ako na-alarma, yung pulis na ibubuwal ay may pinutol na ari. Dito nangyari sa club mo yun ah. Doon sa leader ng Chikinini. Si Eseng? Ewan ko. Pero sa akin, balitang lugaw lang yan ha. Mabuti nang pinaabot ko sa'yo. Mga punyeterang yan. Matapos mong bigyan ng kasiyahan eh. Nakuha pa mang gulo. Pasensya na, Mare. Total successful naman yung koronasyon. Eh kung hindi nga alam basta pondong nililikom natin para sa mga batang lansangan eh. Nakakagigil. At nakakahiya pa. Sa mga judges na kinuha natin, kamukha ni paring Eseng. Oo nga eh. O, Mare, basta't libre ako, ayos lang eh. Okay lang yan kay paring S. Taga rito naman siya eh. Tapusin na natin ang usapang yan. Buti pa nga. Narito tayo para magsaya. Oo nga naman. Oo nga naman. Pulutan O, inom tayo. Mare. Marami pa yan, ha? Mare.
Walang ibang daanan ng pulis na yan. Kundi dito. Kaya, dito mismo sa kinatatayo natin, dito natin siya tatamakan. Oh, ang grupo ni Tambol, ba't wala pa? Huwag kang mag-alala. Darating din yon. Ay naku, ma'am. Road close. Hindi tayo makakadaan. Iaatras ko na lang. Huwag na, lalayo lang tayo eh. Ah? Ma'am? Ma'am, saan ka pupunta? Ma'am, baka mapano ka dyan. Ma'am, paano naman ako? Paano sweldo ko? Ma'am! Paring Pepe, hindi na ako tatagal. Susunduin ko pa ang misis kina nanay. Isang bote pa tayo, pare. Tagay pa tayo. Pare, isang bote, hindi na ako makakauwi niyan. Paring Nelson, mauna na ako sa inyo. Nando. Pare, paminsan-minsan lang tayong magkita. Oo nga naman ka, Esing. Isang tagay pa. Hoy, Betty, ah. Hoy, Betty. Ikaw na bahala sa kanila at hatid ko pa si paring Eseng. Oo na nga. Naku, paring Eseng. Kung hindi lang ako naging punong komite ng koronasyon na yon, pinasok ko na yung mga nanggugulong yun eh. Pag-uumpagin ko sila eh. At pilit namang manalo ng isang yun, samantalang chararat naman ang kanyang pes. Antipatika. Mabuti naman, Marit, nakapagpigil ka. Aba, kung hindi, di sana nakita nila ang talent ko. Oh, paano, Mare? O, paano nga? Eseng! Eseng! Oh, Elvin, paano't nagawi ka rito? Eseng, nanganganib ang buhay mo. May gustong pumatay sa'yo. Papatay sa akin? Saan mo naman nahagip yun? May nakapagsabi sa akin, kaibigan ko. May kinuha raw tao para itumba ka. Itumba ako sa... Uli-uli, ayoko na magkasyota ng pulis. Ganito pala. Ayos. Oh, Elvi! Diyan ka lang.
Kahit buhay niya'y alay, kung ito'y kinakailangan. Kung mayroon mang nilikha, ang Diyos ay babaw ng lupa na pagka Maginoo, yan ay si Eseng na. Eseng? Ito.
Teniente! Sa loob. Oh, bakit hindi ka pa natutulog? Bakit hanggang ngayon wala pa si Eseng? Naku, alam mo naman yung mga contest na yon, inaabot ng umaga. O baka kaya naimbita ng kanyang mga kumpare. Oh, baka siya na yan. O, si Eseng nga, inay. LV, kung hindi dahil sa iyong pagmamalasakit, malamang may nangyari na sa akin. Salamat, ha. Okay lang yun, babes. O kailan ka ulit pupunta sa club? Bahala na. Aasahan kita doon, ha? Eseng, nakita ko yon. Nakita ko yon. Huwag ka magsisinungaling. Ha? Saka alam mo, parang pamilyar sa akin yung babaeng yon, ha? Ah, kaya mo siya namumukan dahil taga-magat salamat siya. Ba't hinalikan ka? Kasi nagkaroon ng malaking gulo dun sa koronasyon. Yung tablado bumagsak. Naipit siya, kaya hinata ko siya. Nagpasalamat sa akin, kaya hinalikan niya ako. Eh, ba't magkasama pa rin kayo? Dinaan lang siya rito ng mobil, patungong ospital, para makunan siya ng x-ray. Naipitan yata ng ugat eh. Ganun ba? Oo. Halika sa taas at makapagpahinga. Ayos. Eseng ng pundo, eseng ng pundo, ang puso ay dakila, mapagmahal sa kapwa. Di mo siya masusubukan, basta't nasa katuwiran, batas ay pinaiiran, walang kinikilingan. Eseng ng pundo, pagkat ako'y totoo, kahit buhay ngayaanay, kung ito'y kinakailangan. Kung mayroong mannilikha, ang Diyos ay babaw ng lupat na pagkamaginoo. Yan ay si Eseng ng pundo. Di mo siya masusubukan, basta't nasa katuwiran, batas ay pinaiiral, walang kinikilingan. Eseng ng pundo, pagkat tao'y totoo, kahit buhay niya'y alay, kung ito'y kinakailangan.